talata 1 hanggang 2. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po dahil sa umagay ginising nyo kami, Panginoon. Kahit po malamig ang panahon, pinaalala nyo sa amin, Lord, na itong araw para sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Gumising kami, Lord. Salamat po dahil panibagong pag-asa, Lord, panibagong buhay ang pinagkaloob nyo sa amin. Salamat po, Lord, sa masarap na almusal. Salamat po, Lord, sa magandang buhay. At salamat, Lord, sa panibagong lakas. Lord, sa umaga pong ito, kayo po ay aming pupurihin, pasasalamatan sa pamamagitan ng pag-aawitan. At nawa po, Lord, sa aming pong pag-aawitan, kayo po ay magalak at malugod sa aming mga aawitin. Na tanging sa inyo lamang namin, Panginoon, iaalay at wala na pong iba. Wala na po kaming ibang pupurihin at sasambahin, kundi ang aming Diyos na buhay, ang Diyos naming tagapagligtas, Diyos na tagapag-ingat at Diyos na tagapaggabay, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas at ang Diyos na nagbibigay sa aming kagalingan sa aming mga sakit at ang Diyos na nagprovide ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Lord. Dakila kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at patuloy namin kayong pupurihin, O God, ng aming lakas, ng aming puso, Panginoon, at maging ang aming bibig ay sasabihin, kayo po ang aming Diyos na minamahal, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo po ang aming kalakasan at ang sandigang buhay, Panginoon. Kayo po ang aming kublihan sa lahat ng oras. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen? Pero bago tayo magpuri, pwede po bang magkamayan muna tayo? Ayan. Kumustahin natin ang bawat isa. Yung mga nasa praise and worship. Kaway-kaway? Kaway-kaway na lang. Ayan. Patingin nga po ng ngiti ng mga anak ng Diyos. Ayan. Smile. Hindi ngiting aso, ngiting Kristiyano. Ngiting Kristiyano. Yan. Okay. Panginoon, sa'yo ay susunod laging magaling ko.
ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, o Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lamang. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Manatili tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Luwalhatiin natin siya sa buhay ko at sa buhay nyo. Patuloy nating purihin at dakilain ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos iyong tikin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Minsan pa, siyong tingin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Maisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot, bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba kaming pupurihin at sasambahin. Hallelujah.
Panginoon, ang kaluwalhatian at kadakilaan at pasasalamat ng buong puso, ng buong buhay. Aming ibibigay ang aming lakas, ang aming puso at ang kaluluwa sa iyo lamang namin, Panginoon, iaalay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nasabing, Amen. Hallelujah. Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa John 1 verse 41 to 42. Ulitin ko po. John chapter 1 verse 41 to 42. Upang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas. Maaari na po tayong umupo. Good morning everyone. Isang maulang umaga sa ating lahat. Medyo malabig ang panahon. Sana po ay huwag tayong antukin. Pagka napapansin mo yung katabi mo, medyo kurutin mo sa tagiliran para magising. Ngayon po ay first Sunday of December. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay Christmas. Ilang araw na lang, Christmas na naman. At sa ating pong pagsisimula sa huling buwan ng 2024, magsisimula din po tayo sa panibagong series na pinamagatang Plus One. Yan. Bakit ayaw na? Yan. Plus One Christmas, welcoming one more to Jesus. So this will be our theme for the month of December. At kasama po sa mga series na tatalakayin natin sa buong buwan ng December ay ang mga sumusunod. So ngayon po, this Sunday, we'll be talking about the gift of invitation. At ang ating pong text ay matatagpuan sa John chapter 1, 41 to 42, yung binasa ni Miguel kanina. And yung Matthew 28, 19 to 20. Very familiar verse na tayo yan. Gasgas na atin yung verse na yan sa taong ito. And then next Sunday, we'll be talking about love came down. God's invitation to all. From Luke chapter 2, 10 to 11, and then 1 John chapter 4, 9 to 10. At ang main idea po niyan is the birth of Jesus. The birth of Jesus is God's plus one invitation to all humanity. Ito pong mensahe na ito, sa mensahe pong ito, explore natin yung gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos at isinugo niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. At ito po'y magcha-challenge din sa atin na ibahagi ang pag-ibig na ito ng Diyos sa iba. Sa third Sunday, we'll be talking about making room at the manger. Now, ito pong message na ito, hina-highlights po rito yung kahalagahan, the importance of making space for others in our lives. Just as the innkeeper had a place for Mary and Joseph, ito po ay nag-encourage naman sa atin to make room in our hearts, to make room in our homes, to make room in our church for others, especially those who feel left out. At ang key point po dyan, God's love makes space for everyone. And we should do the same. Now, on the fourth Sunday, we're talking about good news for all people. Yung angel, they proclaimed the good news for all the people. Mababasa po natin sa Luke chapter 2, verse 10. Pinahayag po nila yung mabuting balita, yung magandang balita. Now, this message inspires us to view Christmas as an opportunity to be witnesses and share the gospel with those around us, both near and far. Then lastly, sa fifth Sunday, we'll be talking about
the plus one who changes everything. Diyan naman po ay matututunan natin, mapag-aaralan natin na si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, is the plus one who came to bring salvation and transform lives. Ito pong mensahe na ito, yung concluding message, ito po yung sineselebrate yung birth of Christ at yung life-changing impact na dinudulot niya sa bawat tao na nakatanggap ng pinakamahalagang regalo. At ito pinagaan niya sa atin na ma-experience yung true life sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So this morning, we'll be dealing with the gift of invitation. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami. Salamat po sa maganda at malamig na panahon, bagamat maulan. Salamat po sa pag-iingat nyo sa bawat isa. At bagamat may mga iba po sa amin na nakakaranas ng ubo at sipon, masamang pakiramdam, dalayan ko Panginoon na kayo po ang patuloy na kumilos at humipo sa buhay ng bawat isa at patuloy niyo pong strengthen ang aming mga physical bodies and protect us from any sicknesses. Salamat po Panginoon sa opportunity na minsan pa kami po ay makapagtipon upang sambahin at takilain yung pangalan Panginoon. Nawa nga po sa aming sama-samang pananambahan, kayo po ay malugod at nawa nga po ay mapagpala rin ang bawat isa. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang bawat makabuluhang pagbabago sa buhay ng isang tao ay nagsisimula sa isang invitation. Maaaring ito ay isang invitation para sa trabaho, invitation para sa isang celebration, o invitation para sa isang relationship. Ang mga pagkakataong ito ay humuhubog o nagsishape sa ating buhay. Ngunit, ang pinakamahalagang invitation na maaaring nating matanggap at maibigay ay ang invitation na makilala si Hesukristo. Sa John chapter 1, 41 to 42, makita po natin si Andrew, isa sa mga unang alagad na dinalan niya yung kanyang kapatid na si Simon Peter kay Jesus. Ito pong simpleng invitation na ito pong simpleng pagkilos na ito ay hindi lamang nagpabago sa buhay ni Peter, kundi nagbukas din ito ng daan, nagbukas ito ng opportunity para sa kanyang mahalagang papel doon po sa unang simbahan. Gayon din sa Matthew 28:19-20, inutusan po ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na anyayahan ang iba na maging kanyang mga alagad. Today, we will explore the transformative power of a simple bubuyo ito. Simple invitation to encounter Christ. Okay? Una, tingnan po natin yung invitation ni Andrew sa kanyang kapatid na si Peter. Doon po sa text na binasa ni Miguel kanina, nakita po natin, una pong nakakilala sa Panginoon, unang na-encounter ni Andrew si Jesus. And after that, immediately, hinanap niya yung kanyang kapatid at dinala niya kay Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother, Simon. Sabi niya, we have found the Messiah. That is the Christ. And then, he brought Simon Peter to Jesus. Dinala niya yung kanyang kapatid. No? Nung makilala niya si Jesus, unang ginawa niya, hinanap niya yung kanyang kapatid. Pinuntahan niya yung kanyang kapatid at dinala niya kay Jesus. Pinakilala niya kay Jesus. No? Now, this simple invitation marked the beginning of a life-transforming journey for Peter. At ang iba sa inyo, kagaya ni Andrew, ay nang makakilala sa Panginoon, isinama din nila ang kanilang kapatid. Para ang kanilang mga kapatid ay makakilala rin sa Panginoon. Yung iba sa inyo, isinama niyo inyong mga kaibigan, classmates, katrabaho, in-invite nyo sila para makakilala sa Panginoon. At ang panawagan po sa atin, ang challenge sa atin, ay patuloy po tayong mag-anyaya
ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Now, paano po ba tumugon si Andrew nung masumpungan niya, nung ma-encounter niya si Jesus? Tingnan po natin yung response niya upon finding Jesus. Nung makilala ni Andres si Jesus bilang Mesias, ang agad niyang naging reaction ay ibahagi yung kanyang natuklasan, yung kanyang na-discover sa kanyang kapatid na si Simon Peter. At sabi niya sa kanyang kapatid, we have found the Messiah. And personally, dinala niya si Peter kay Jesus. No? Now, ito po yung kanyang naging unang reaction. Ibahagi yung kanyang natuklasan sa kanyang kapatid. Hindi po siya nag-atubili, hindi po siya nag-overthink, hindi po siya naghintay ng tamang pagkakataon. Agad-agad, pinuntahan niya yung kanyang kapatid. Dinala niya kay Jesus. At sabi niya, natagpuan namin ang Mesias. Si Andrew, take note, hindi po siya nag-aral. O hindi po siya nangaral. Nung hinanap niya yung kanyang kapatid, hindi siya nag-preach ng gospel doon, hindi po siya nag-share. Ang sabi lang niya, halika, sumama ka sa akin. Natagpuan namin ang Mesias. So, upon hearing the good news, upon encountering Jesus, hindi naman siya nag-training ng evangelism, hindi naman siya nagpunta sa Bible school, ang pinuntahan niya yung kanyang kapatid. At napakasimple yung kanyang sinabi. Halika, sumama ka sa akin. Napakasimple lang yung kanyang sinabi. Yung kanyang sinabi hindi tungkol sa theology, hindi siya nagpaliwanag ng malalim na verses mula sa Biblia. Napakasimple lang yung kanyang invitation. Simple sinabi niya, natagpuan namin ang Mesias. At dinala niya si Pedro kay Jesus. Now, after na dinala niya si Peter kay Jesus, nagkaroon ng transformation sa buhay ni Peter. And I believe, yung iba sa atin, nag-invite at nakita natin yung pagbabago sa buhay ng taong in-invite natin. Ang encounter na ito kay Jesus ay hindi lamang nagpabago sa pangalan ni Pedro. Kasi dati ang pangalan niya, Simon. Nung dinala niya yung kanyang kapatid, nung dinala siya ni Andrew kay Jesus, pinalitan ni Jesus yung kanyang pangalan ng Pedro. Na ibig sabihin ay stone, rock. No? Dito po ay makita po natin hindi lang yung inner life ni Peter yung nagbago, pati yung kanyang pangalan. At dito nagsimula yung pagbabago ng kanyang kapalaran. Si Pedro ay naging bato kung saan itatayo ni Jesus ang kanyang iglesia. Mabasa po natin yan sa Matthew chapter 16, verse 18. Now, imagine a young boy, ang pangalan niya ay Samuel. Siya po ay na-invite ng kanyang kaibigan na umattend sa isang small youth event, no? Sa isang church. Si Samuel, at first ay hindi siya interesado na pumunta sa church. Pero dahil in-invite siya ng kanyang friend, parang napilitan lang siya, so nag-decide siya na sumama. No? So siguro dahil kinukulit siya ng kanyang friend, so napilitan siya sumama. Now, doon sa event, narinig niya yung message about Jesus. At dahil dito, na-touch po yung kanyang puso. Tumagos yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Tumimo sa kanyang puso. And that night, si Samuel ay nag-decide na isuko ang kanyang buhay kay Kristo. Years later, si Samuel ay patuloy na nagpagamit sa Panginoon hanggang siya po ay naging isang pastor. At siya po ay nagdadala ng maraming kaluluwa sa Panginoong Hesus. Lahat po ito ay nagsimula sa isang simpleng invitation ng kanyang kaibigan.
Now, ito pong story na ito ay nag-illustrate gaano ka-powerful ang isang simpleng personal invitation. At kagaya po nung palagi ko sinasabi noong mga nakaraang panahon pa, kapag tayo po ay mag-i-invite, dapat po tayo ay intentional. Kapag sinabi mong halika sumama ka sa akin sa church, dapat ay daanan mo siya sa bahay niya at sabay kayong pupunta sa church. No? Hindi ka dinaanan. So dapat po intentional tayo. No? Kasi pag sinabi mong halika sumama ka sa akin sa church, pero wala ka namang initiative na ginawa, wala kang action na ginawa, huwag mo expect na pupunta yan mag-isa sa church. Lalo na kung wala pa siyang kakilala rito. No? So napaka-importante po na bago pa man siya pumunta rito, meron na siyang connection. And that is you. Ikaw at ako ang magiging connection nila dito. No? So, pag sinabi mong halika sumama ka sa akin sa church, dapat sabihin mo sa kanya na dadaanan kita sa linggo, no? 9:30, nandyan ako sa bahay mo, sabay tayong pupunta sa church. Para walang kawala. No? So, ito pong si Samuel, yung kinukwento ko kanina, simpleng invitation lang mula sa kanyang friend. No? Dinalasan yung kanyang friend sa church. At first, wala siyang ka-interest na, ano ba yung church na yan? No? Until such time na nakarinig siya ng salita ng Diyos at ito'y tumimo sa kanyang puso at ito nagpabago sa kanyang buhay. No? So, mga kapatid, mag-isip tayo ng kahit isang tao lang sa buhay natin na nangangailangan kay Jesus. Isang tao na hindi pa nakakilala kay Jesus. Tulad ni Andres, ang iyong invitasyon ay maaaring magbukas ng pintuan para sa kanilang pagbabago. Huwag po nating maliitin yung kapangyarihan ng isang simpleng pagkilos. No? In Matthew chapter 28, makita po natin yung command ng Panginoon to invite. Sabi doon sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Mula po sa mga talatang ito, tingnan natin gaano ba, hanggang saan ba ang scope ng command na ito. Ito pong directive, ito pong huling tagubili ni Jesus bago siya umakyat sa langit ay hindi po limitado sa isang specific group of people lamang. It's for all nations. Sabi roon, "Therefore go and make disciples of all nations." So, ang scope po nito ay all nations. At sa Biblia po, pag pinag-uusapan ang nations, ang pinag-uusapan po dito ay hindi yung geographical nations, kagaya ng Philippines, China, Vietnam, hindi po yan ang pinag-uusapan natin dito. Kapag sinabing nation sa Biblia, ang pinag-uusapan po dito ay group of peoples. Cebuano, Ilocano, Bicolano. Dito lang sa Pilipinas, napakarami nating group of peoples. May mga Aita pa, may mga Mangyan. So, yung po yung nations. So, ibig sabihin po, ito po ay para sa lahat ng tao. Ito pong command, ang nasasakupan po nito ay lahat ng tao. So, ito pong directive na ito ay hindi lang limitado sa ilang specific group of people, kagaya ng mga Tagalog. Hindi pwedeng puro Tagalog lang ang makakilala sa Panginoon. Kasi ang nasasakupan nito ay lahat ng tao, lahat ng grupo ng mga tao. Now, this reminds us that the gift of invitation is universal. Ito ay para sa lahat ng tao. Now, ano po ba naman ang ating responsibility bilang mga tagasunod ni Kristo? Bilang mga disciples, what is our responsibility? Bilang mga tagasunod ni Kristo, pinagkatiwala po sa atin yung misyon. Ang misyon na ibahagi ang mabuting balita. Bago umakyat sa langit si Jesus, ito yung kanyang Great Commission. Ito kanyang huling tagubilin sa kanyang mga disciples. At ito po ay ine-extend hanggang sa kapanahunan natin. Na tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo ay
ipinagkatiwala sa atin, iniwan sa atin, ipinagbilin sa atin, ang misyon ay bahagi ang mabuting balita. Ito po yung pag-anyaya sa iba na makilala si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ito po'y hindi optional. Ito pong command na ito ay hindi po suggestion. This is a command. At kapag command ay hindi po ito optional. Ito po'y mahalagang bahagi ng ating calling bilang mga tagasunod ni Kristo. At ano man po ng pangako ng Panginoon kapag tayo ay sumunod sa kanyang utos? Ang pangako niya ay siya'y kasama natin. Even to the end of the age, sabi niya. Jesus assures us that as we obey this command, He will be with us. Kasama natin siya hanggang sa katapusan. At ang kanyang pangako, hindi tayo mag-iisa sa pagsunod sa kautosang ito ng Panginoon. We are not alone in this mission. So mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Panginoon, hilingin po natin sa Kanya na bigyan niya tayo ng tapang, ng courage, ng boldness. Bigyan niya tayo ng wisdom upang adyayahan ng iba na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po natin ito ginagawa mag-isa. Dahil ang pangako ng Panginoon, He will be with us. Kasama natin siya hanggang sa huling panahon. We'll go now to point number 3. Oh, may mga examples yan. Nawala yung point number 3. Yung point number 3 po, hindi na ilagay dyan. Mali yung computer. Nakalimutan ng computer. The power of a personal invitation. Now, dan po sa Biblia, marami tayong makikita examples kung papaano po ang isang simpleng invitasyon ay nagdulot ng malaking impact o pagbabago sa buhay ng isang tao. Example, yung Samaritan woman doon po sa balon. Noong pong during that time, si Jesus at kanyang mga disciples ay nagtatravel sila by foot. No? Wala pa namang angkas noon, wala pang Grab. No? So, by foot ang travel nila. So, kung di ako nagkakamali, yung kanyang mga disciples ay iniwan si Jesus para maghanap ng, kasi katanghalian tapat na noon. No? So, I think naghanap sila ng fast food para bumili ng pagkain. No? So, naghanap sila ng Jollibee o McDo. No? Now, si Jesus, dahil pagod at uhaw during that time, katanghalian tapat, nakita niya yung Samaritan woman sa isang balon na kumukuha ng tubig. No? At kinausap niya itong Samaritan woman at siya ay humihingi ng tubig. Now, napaka-unusual po itong ginawa ni Jesus. Kasi si Jesus ay Hudyo. Itong babae, Samaritan. Ang Hudyo at Samaritan, meron silang napakalaking gap. Hindi po sila nag-uusap. Hindi po sila nagmimingle. Bawal silang makipag-usap. Ang mga Hudyo, bawal silang makipag-usap sa mga Samaritan. But si Jesus, napaka-unusual yung kanyang ginawa, kinausap niya itong Samaritan woman. At dahil sa kanilang pag-uusap, itong Samaritan woman, nakilala niya si Jesus. Nakilala niya si Jesus na si Jesus ang Mesias. So, upon their conversation, along the way, nakilala ni Jesus, nakilala ng Samaritan woman na si Jesus ang Mesias. Ano pong ginawa ng Samaritan woman nung makilala na si Jesus? Ang ginawa ng Samaritan woman, nagbalik sa kanyang lugar at pinamalita yung nangyari sa kanya. Pinamalita yung encounter niya kay Jesus. Pinamalita niya sa kanyang mga kababayan, pinamalita niya sa kanyang mga kapitbahay na natagpuanan niya, nakilala niya ang
Mesyas. At dahil dito, dahil sa kanyang testimony, dahil sa kanyang pinamalita, dahil sa kanyang pagkamarites, maraming mga kapitbahay niya, kakilala niya, kaibigan niya, kabarangay niya, nakakilala, nanampalataya sa Panginoon. Ito yung positive na pagmamarites. Iminarites niya si Jesus. At dahil dito, maraming mga kakilala niya, kapitbahay, kaibigan na kilala sa Panginoon. Isa pa example, si Philip. Kung itutuloy lang natin yung ating scripture verse kanina sa John chapter 1, 41 to 42 yung binasa ni Miguel. Kung itutuloy lang natin sa verse 43, mababasa natin doon yung tungkol naman kay Philip at kay Nathaniel. Kagaya ni Andrew, nung makilala na yung Philip, si Jesus, pinuntahan niya si Nathaniel at in-invite niya. Now, napakasimple lang din na sinabi ni Philip kay Nathaniel. Sabi niya, come and see. Come and see. Sabi niya, halika, tingnan mo. Nakita na namin ang Mesyas. Nakilala na namin ang Mesyas. Ito pong may example na ito ay nagpapakita ng real life impact. Kapag ang isang tao nakarinig ng mabuting balita at nanampalataya sa Panginoon, nagkakaroon po ito ng impact sa kanyang buhay. Many people come to faith because someone personally invited them to church. Someone invited them to Bible study, or someone simply shared their story. Karamihan sa atin dito, kung hindi man lahat, kaya tayo nakakilala sa Panginoon dahil merong isang tao na nag-invite sa atin. Amen? Kundi doon sa taong yon, wala ka dito ngayon. Ginamit ng Panginoon yung tao na yon para ikaw ay makakilala sa Panginoon. Naalala ko tuloy nung college ako, nakatambay lang ako doon sa pasilyo ng school kasi vacant ko yon. Tapos biglang may lumapit sa akin. Nag-i-enjoy ako manood nung nagsasalansan ng mga case ng beer doon sa, kasi katabi ng school namin yung warehouse ng San Miguel Beer, no? So kapag vacant time ko, yun yung pinaglilibangan ko. Pinapanood ko yung mga forklift na nagsasakay nung mga beer doon sa truck, no? So habang nanonood ako noon, nag-enjoy ako manood noon, biglang may lumapit sa akin. Sabi ba man, God loves you and has a wonderful plan for your life. Diba? Bago to, no? So, nung una, pinapakinggan ko lang para lang hindi siya mapahiya, no? Tapos after niya i-share yung gospel sa akin, dumating kami doon sa point na ini-invite niya ako na mag-pray para i-open yung aking puso sa Panginoon. Oh, sige lang, para lang matapos na. Sige, okay. So, nag-pray kami. No? So, nung una, parang wala lang sa akin yon until such time na in-invite niya ako sa isang Bible study after that. No? So, naikukwento nga noon, habang nag-Bible study kami nung una, naka-ano pa nga ako naka-yosi-yosi pa ako. Hindi naman niya ako sinasabihan, hindi niya ako sinasaway, no? Hanggang sa dumating sa point na yung Holy Spirit nag-convict sa akin. And that's the time na sinurrender ko talaga yung life ko sa Panginoon. At unti-unti nakikita ko, binabago ng Panginoon yung buhay ko. So, dahil doon sa taong yun, nandito ako ngayon. Kaya napakalaki yung pasasalamat ko sa Panginoon dahil ginamit niya yung taong yun na nakakilala ako sa Panginoon. No? So, yung kanyang simpleng invitation sa akin nagkaroon ng impact sa buhay ko. And I believe, dahil sa mga taong ginamit ng Diyos na mag-invite sa inyo, nagkaroon ito ng impact sa inyong buhay. Now, itong mga small acts na ito,
merong eternal result. Your invitation might seem insignificant. Siguro sa tingin natin, parang baliwala naman yan, mag-i-invite lang naman ako. Pero itong simpleng act na ito, itong simpleng pag-anyaya na ito ay magkakaroon ng eternal result. Lalo na kung yung in-invite mo nanampalataya sa Panginoon. Nagkaroon ito ng impact sa buhay niya at nagkaroon ito ng eternal result. So huwag nating maliitin yung power of simple invitation. Huwag nating isipin na napaka-insignificant naman yan, but God will use that to produce eternal fruit. Yung simpleng act of inviting ni Andrew kay Peter nag-lead sa isang movement na nagpabago sa mundo. Sa isang simpleng imbitasyon ni Andrew kay Peter, nagsimula ang isang movement na nagpabago sa buhay ng maraming tao. Nagsimula sa isang movement na kung saan itong movement na ito ay nakarating hanggang sa panahon natin. Kaya merong mga simbahang Kristiyano. Imagine, mula sa isang simple invitation, nagkaroon ng mga simbahang Kristiyano. That's the power of a simple invitation. Kaya huwag nating maliitin. Mag-reflect po tayo sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos upang anyayahan ng iba na makilala siya. Magsimula po tayo ng hakbang, a step of faith, ngayong linggo, ngayong week, upang mag-abot ng isang kamay o ng ating kamay sa isang tao na nangangailangang marinig ang tungkol kay Jesus. The power of a simple invitation. Merong istorya tungkol sa isang tao, ang pangalan niya ay si Edward Kimball. Siya po ay isang ordinary Sunday school teacher. Kagaya ng marami ditong kabataan natin ngayon, mga Sunday school teachers. So, si Edward Kimball ay isang ordinaryong Sunday school teacher noong 1800s. Siya po ay merong burden sa isang estudyante niya. Ito po kanyang isang estudyante ay isang salesman ng sapatos. Isang kabataan na nagbebenta ng mga sapatos. Ang pangalan niya ay Dwight. One day, si Edward, talagang handaan niya ito, pinag-pray niya ito, humingi siya ng courage sa Panginoon para bisitahin si Dwight doon sa kanyang pinagtatrabahuhan at invite. In-invite niya si Dwight sa isang event. Now, itong simpleng act of invitation na ito ay nag-lead kay Dwight na isuko ang kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo. Now, Dwight later became known as Dwight L. Moody. No? Si Dwight Moody, isa sa mga pinaka-influential na evangelist sa history. No? I-google nyo, makikita nyo si Dwight L. Moody. Isang evangelist na napaka-influential sa buong history at nag-lead po siya ng libu-libong mga tao sa Panginoon Jesucristo across continents. Now, hindi lang yan. Si Dwight Moody, dahil sa kanyang ministry, ay naka-inspire ito sa ibang mga tao. Katulad ni, kasama po rito sa na-inspire sa kanyang ministry, si Billy Graham. Kilala si Billy Graham? Hindi yung Mango Graham. Iba yun. Si Billy Graham, isa rin kilalang evangelist na namatay na. Si Billy Graham ay nakaabot sa milyong-milyong mga tao sa pamamagitan ng kanyang ministry. Nagsimula ito kay Edward Kimball. Marahil hindi niya na-realize yung magnitude ng kanyang small gesture na in-invite lang niya si Dwight Moody.
But God used that one invitation to spark a chain reaction. So nagkaroon ng chain reaction at dahil dito, nag-create ito ng malaking impact sa libu-libong mga tao. Katulad ni Edward Kimball at katulad ni Andrew, huwag po nating i-underestimate yung kapangyarihan ng pag-anyaya sa isang tao na makakilala kay Jesus. A simple act of faith can have eternal consequences, transforming lives in ways you may never imagine. Now, ang question, sino ang i-invite natin this week? Pag-isipan po natin, pag-pray po natin, sino ba yung isang tao na yan na pwede nating invite this week? The gift of invitation is simple yet powerful. Katulad ni Andrew, we are called to bring others to Jesus. Whether through words, actions, or relationships, we have the opportunity to introduce people to the one who can transform their lives forever. This week, ang challenge po sa atin, pray about one person. Mag-pray lang tayo ng isang tao na pwede nating invite na makakilala sa Panginoon. Whether it's through conversation or an invitation to church or sharing your testimony, let us take the step. Remember, a simple invitation can lead to life-changing transformation. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga examples na nakita namin mula sa inyong salita kung paano po isang simpleng pag-invite ay nag-create ng impact sa buhay ng isang tao at nagkaroon ng chain reaction at nakaapekto at nagpabago sa buhay ng libu-libong mga tao sa kasaysayan at maging sa kasalukuyan. Dalayan ko nga po, Panginoon, this week, help us to identify at least one person na ipapanalangin namin, and we will take the initiative to invite them to church or to share the gospel to them, whatever you may lead us, Panginoon. Give us the courage, give us the boldness, and give us the sensitivity to grab the opportunity to lead others to you. Salamat po, Panginoon, for the privilege of serving you. Salamat po na kami po ay merong opportunity na makapaglingkod sa iyo at magpagamit. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa ating operatory. Kung meron po tayong mga Biblia, pwede po kayong makibukas sa akin sa 2 Corinthians chapter 8, verses 2 hanggang 3. Sabi doon, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Ito po yung sa church ng Macedonia kung saan kahit na sila po ay may problema, nahihirapan, patuloy pa rin sila nagbibigay sa ating Panginoon. Yung kanilang kamay ay bukas pa rin sa pagbibigay. Hindi nila iniisip yung kung ano yung kung kasi alam niyo naman kahit ngayon sa ating present time, minsan lalo na yung mga nanay pagdating sa yung budget medyo pakonti na lang, medyo nagwo-worry na. Kaya yung may mga sinasaalang-alang lalo na dun sa mga panggastos. Pero alam nyo mga kapatid, sa ating pagbibigay sa Panginoon, wag natin isipin kung ano man yung mga bagay na alam natin, may mga kanya-kanya tayong mga expenses. Kaya nga sa prayer, hindi nawawala sa prayer request yung financial provision ng Lord. Kasi yun po yung isang way para
sa ating pagbibigay, pag masaya mong ginagawa, hindi mo iniisip yon. Ganun kagaya sa Church ng Macedonia, kahit na marami silang mga pagsubok, paghihikaos, and masaya pa rin sila nagbibigay sa Panginoon. Kaya tayo, kahit magkano, kahit ano yung kaya mo na maluwag sa kalooban mo, sa atin na hindi hindi labag sa puso natin at hindi tayo nabibigatan na pag-uwi natin sa bahay parang dapat hindi ko binigay, wala tuloy ako. Wala dapat regrets. Pag bibigay tayo sa Panginoon, masaya ka. Pag binigay mo yun, pinigay mo na yun. Huwag mo nang isipin kung anong mangyayari. Kasi may iba, meron po akong mga kaibigan sa ministry, inopen sa akin yan ito lang week, sabi sa akin, alam mo, wala kaming fund ngayon. Ang church, walang fund kasi ganito. Yung iba, talagang hindi sila nagsusupport. Pero, sabi ko nga, alam mo, blessed pa rin tayo kasi kahit na may mga bagay na ganun, nagtutuloy pa rin yung gawain. Kasi ang gawain naman ng Lord to hindi naman to sa atin. Mga steward lang tayo. Kaya sa umaga pong ito, masaya nating ibigay sa Panginoon kung ano yung meron tayo. Alam ng Lord yun kung ano yung nasa heart mo, ibigay mo para sa Panginoon. Sige po, tayo po tumayo na at simulan na po natin yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. Amen. Sige po, tayo po yumuko. Ipanalangin po natin yung mga kaloob. Salamat, Lord. Tunay na mabuti ka. Lahat ng blessing sa'yo galing. Kami ay steward lang. Salamat po. Kahit na minsan talagang dumaranas kami ng pagsubok, problema, pero nandiyan ka. Hindi mo kami pinapabayaan. Nakakakain pa rin kami 3 beses sa isang araw. May git pa nga, Lord. May midnight snack pa, tsaka mga extra. Salamat sa lahat ng yun. At never kaming nagutom. Pero God, salamat sa salita mo na nagbibigay sa amin ng lakas para kahit na mahirap yung buhay, hindi namin makakalimutan magbigay sa gawain mo. Lord, gamitin mo ang lahat ng salaping ito magamit sa gawain, Lord, sa ministry, sa lahat ng mga pangangailangan dito. Sana tulungan mo kami na higit pa kung ano pa yung mga kaya naming ibigay, may support namin para sa ikakalawak ng gawain sa lugar na ito. Lord, i-bless mo ito. Nawa ay maging doon sa mga nagbigay. Nawa patuloy mong pagpalain ang mga trabaho, yung mga income, yung mga sources, Panginoon, na pinagmumulan nito. Patuloy mo pa silang pagpalain pa ng sigsigliglig at umaapo pa. Even doon sa mga nagsisik ng job na gusto nilang magbigay, nais nila pero medyo hindi pa nila kakayanin. Lord, we pray, God, someday ibigay mo yung para sa kanila at naniniwala kami, ibibigay nila yun, Lord, at ibabalik din sa gawain mo. Salamat, purihin ka, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Isang malamig na umaga po sa bawat isa sa atin and welcome. Bagamat masarap matulog talaga, no? Dahil napakalamig na. So nararamdaman na natin yung spirit of Christmas dahil December 1 na po. Ayan. So yun. So salamat po sa mga kapatiran natin na ginamit ng Panginoon sa ating call to worship. Ang ating song leader, mga song leader natin, si Sister Jenny Taton. Sa scripture reading naman po, si Miguel of Merga. And call to offering, si Pastor Vlad Venus. At ang speaker natin na
bigay ng message sa atin, si Pastor Rafi Malang. And thank you rin sa ating praise and worship team, sa ating song leader, Sister Jenny Taton, at ang mga backup ay si Micaela and si Leisure. Instrument naman po si Robic, Jasper, and Jermaine. At ang nag-devotion kanina si Pastor Vlad. So salamat po sa inyong lahat. And then, next Sunday naman po ang ating mga leaders sa ating scripture reading, si Sister Lay. And sa call to offering naman, si Miss Monica Fernandez. Ayan. Okay, sa ating mga church activities, wag po nating kaligtaan ang ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. And ang ating youth small group, Saturday, 5 p.m. po ito. And then ang ating Children's Sunday School, mamaya pong hapon, sa ganap na 3:00 ng hapon. Thank you sa ating sponsors na patuloy na nagpo-provide sa ating ministry, no? Sa, December 1, ang Asas Family. So, yan. And then, December 8, sino bang December 8? Meron tayong sponsor sa December 8, si John Paul. Si John Paul. Okay. December 15, ang Obmerga family. And then December 22, Christmas party natin yan. And sa 29, si Henrik Malang. Okay. Announcements. Ayun. Huwag natin kalimutan din ang ating Dawn Watch. Kung kayo po ay maagang nagigising, lalo na po ang ating mga senior citizens, no? Ang ating mga women. Every Saturday at 5 a.m. Ang ating Cell Youth Leadership Camp, yan. Ang team natin ay U-Turn. Ang venue ay sa Enosimo, Laguna. Ang date ay December 22 hanggang 23. 20 hanggang 21. Yan. 20 hanggang 21. So, kapag tayo ay nag-pre-rage, 1,250 lamang po. Pero pag on-site na is 1,500. So, bawat church ay required na at least meron po silang 1 attendee. Pero tayo sa ating NCAF ay meron po tayong 3 na youth na ipapadala. So, yun. Salamat din sa mga ang tawag dito, nag-sponsor sa kanila. Ano pa ba? Meron pa? Ang ating Women's Zone 2. Ito para sa mga kababaihan, malapit na po. Wala. Zone 2 Women sa December 14. Ang registration is 50 pesos. So, kung kayo ay gusto nyong makatanggap ng regalo, pwede kayo sumali sa exchange gift. Pero kung ayaw nyo naman, pwede naman din hindi. So, magdadala tayo ng food. So, sa food to share. And then, ang ating church Christmas party ay sa December 22. So, meron din tayong, wala tayong exchange gift, pero meron tayong, raffle. So, bawat isa o bawat each person ay okay, 100 pesos po yung napag-usapan, pataas. So, kahit ano po, na gusto nyong dalhin para i-share ang ating gift. So, bawat family ay pwedeng dala ng pagkain, no, para i-share din, para may makain tayo. So, ano pa ba? Okay, meron tayong ang tawag doon attire. Okay, sa
red or green daw kung kung meron kayong available. Pero kung wala naman, kahit basta nandito po kayo, yung presence niyo is napakahalaga po. Sama-sama tayong i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Meron pa ba akong nakalimutan? Pero yung ating sa Children Christmas Party po ay sa December 15. Yan, para sa ating mga chikiting. So, yun po. At wala na po akong announcement. So, binabalik ko na po kay Pastor Rafi Malang ang ating panahon para sa ating communion. Pasensya na kasi wala yung aking secretary, si Luis. Dahil, pero happy birthday kay Jasper. December 2. Yan. Happy birthday. So, kanta natin. Happy birthday to Sino ba? Sino ba magbe-birthday this week? So, yun lamang si Jasper lang. Si Miguel, December 6. Ayan. Happy birthday din kay Miguel. Pasensya na wala yung natin tagasulat ng ating PowerPoint. So, yun. Happy birthday sa lahat ng mga birthday kay Miguel at saka kay Jasper. So, yun. Okay, para po sa ating scripture, let's open our Bible sa Matthew 26 to 30. Sabi po dito, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos salamat sa Diyos, kanyang pinagpirapreso ito at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat. Sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay pupurit nagpapasalamat na minsan pa kami po ay makapagsama-sama para i-celebrate ang communion, Panginoon. At hinihiling po namin na pakalinisin niyo nga po kami, gawin niyo po kami karapat-dapat sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa nga po sa patuloy naming pakikinig ng inyong salita at pagbubulay, patuloy pong magministeryo at mangusap po kayo sa bawat sa amin. Ito pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this point, I will go sa ating communion at sa umaga pong ito, we'll be talking about understanding the significance of the Lord's Supper in the life of believers. Nawa po, sa pamagitan po ng ating pagbubulay, maunawaan po natin ang kahalagahan ng communion sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Yung huling hapunan ng Panginoon, isa sa mga pinaka-sacred moment sa Biblia, na kung saan si Jesus i-establish na yung bagong tipan kasama ang kanyang mga alagad. Now, this event, dito po nagsimula yung institution, yung pagkakaroon ng Lord's Supper. But sa ating kapanahunan, dahil umaga ngayon, hindi na ito Lord's Supper. Ano na, Lord's Breakfast o Lord's Lunch, no? So tawagin na lang natin communion kasi di naman tayo maghahapunan ngayon, no? So, pero sa Biblia, ito po tinatawag na Lord's Supper o Last Supper. No? Ito kasi, itong event na ito, dito nagsimula yung pag-institute ng communion. At ito pong communion ay sentro o central practice sa isang Kristiyanong pananampalataya. Now, mula po sa Matthew 26:26-30,
masumpungan po natin yung malalim na kahulugan nitong pag-remember, pag-worship, at yung covenant na itinatag ng Panginoon. Okay? Unang-una po, yung tinapay. No? The bread. Yung tinapay po nagsisimbolo sa katawan ni Kristo na nabayubay doon sa krus. Sabi doon sa verse 26, while they were eating, Jesus took bread, gave thanks and broke it, and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. No? Ito po yung nagsisimbolo sa katawan ng Panginoon. Now, si Jesus, ginamit niya yung bread, ginamit niya yung tinapay upang mag-symbolize sa kanyang katawan na kung saan during that time ay malapit ng magdusa, maghirap doon sa cross. His body which will soon be broken on the cross for the forgiveness of sins. Yung pong pagpira-piraso ng tinapay ay nagsisignify doon po sa physical suffering and sacrifice ni Jesus doon sa cross. Nung pinagpira-piraso po niyo yung tinapay, pinapakita po rito, sinisignify nito na yung kanyang katawan ay iaalay niya para magdusa, maghirap ng mga physical suffering at ng mga sakripisyo na gagawin niya doon sa krus. So mga kapatid, kapag tayo po ay kumuha ng tinapay during communion, inaalala natin yung sakripisyo ni Jesus at in-express natin yung pasasalamat natin sa kanyang pag-ibig sa atin at sa kanyang pagdurusa para sa atin. Let us reflect on the cost of our redemption. Yes, salvation is free. Pero doon po sa nag-alay ng kanyang buhay, hindi po ito cheap. Salvation is free but not cheap. Hindi po ito mumurahin, hindi po ito pipitsugin because yung pong pinantubo sa atin ay dugo at laman ni Kristo. Sariling buhay inalay ni Kristo para tayo tubusin. So as we partake on this communion, let us reflect on the cost of our redemption, and let us live a life worthy of His sacrifice. Pangalawang element na sinasabi doon yung cup, yung saro, the blood of the new covenant. Sabi doon sa verse 27 to 28, then He took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So sabi ni Jesus, inabot niya yung saro doon sa kanyang mga disciples, drink from it, all of you, sabi niya. So sa isang saro, uminom sila. No? So pwede rin naman natin gawin ngayon yun. Kung gusto nyo, iinom tayo sa isang baso. Okay lang sa inyo? Tapos yung iba, yung so pag inom mo doon sa inyo naman ng isa, nahawa ka na ng ubo niya. So kaya hindi natin ginagawa ngayon. So kasi nung panahon po nila, sa isang baso lang sila uminom. Oh. Kasi wala pa namang COVID noon, wala pang mga kung ano-anong virus, no? So, kaya meron tayong tigit-tigisang maliliit na kupita. No? Now, yung saro, yung kupita, nagre-represent sa dugo ni Kristo na tumigis doon sa cross. Now, ito yung nag-establish ng bagong tipan between God and humanity. Dahil doon sa tugo ni Kristo na inalay niya sa krus, nagkaroon ng bagong covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ine-echo nito yung Exodus chapter 24 verse 8 na kung saan si Moses, inisprinkle niya yung blood of sacrifice para selyuhan yung covenant between God and Israel. Now, yung dugo ni Jesus, nagdala ng complete forgiveness. Nagdulot ito ng complete forgiveness and reconciliation with God. Dahil sa dugo ni Jesus na tumigis doon sa krus, nakatanggap tayo ng complete forgiveness at na-reconcile tayo sa Diyos. So, remember that the new covenant is based on grace, not works. Hindi po
dahil sa ating maubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. So, let us live in confidence, knowing that Jesus' blood has washed away all sins and brought us into a relationship with God. Yun yung kanyang dugo, naglinis sa atin, naghugas sa ating mga kasalanan, at dahil dito nagkaroon tayo ng kaugnayan o relasyon sa Diyos. Sa verse 29, there's the promise of the kingdom. Sabi niya, I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. So Jesus is looking forward to that day na kung saan kasalo niya tayo doon sa kaharian ng Diyos Ama. So Jesus looks ahead. He's looking forward to a future celebration in the kingdom of God, pointing to the marriage supper of the Lamb na sinasabi doon sa Revelation chapter 19, verse 9. Now, itong promise na ito pinagbibigay sa atin ng assurance of eternal fellowship with Christ in the kingdom of the Father. Because of our relationship with Him, ina-assure tayo nito na one day or someday we will have eternal fellowship with Christ in the kingdom of God. So, communion is not only a remembrance of the past, but also a forward-looking hope. Hindi lang natin inaalala yung past sacrifices na ginawa ni Jesus, kundi we are also looking forward to this blessed hope that one day we will be with Him in heaven. So as we partake in the communion, ina-anticipate natin, inaasahan natin, and we are looking forward na someday makakasalo natin si Jesus sa kanyang kaharian. We will have feast with Him. In verse 30, sabi doon, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Dito naman pinapakita yung worship and obedience. Si Jesus at ang kanyang mga disciples, nagtapos po sila sa kanilang pagkain with worship. They ended their meal with worship. At sila po ay umawit ng mga hymns o mga Hallel Psalms. No? Makikita po natin yan sa Psalms 113 to 118. Yung po yung tinatawag na Hallel Psalms. At ito po yung mga inawit nila after nilang kumain ng hapunan. Now, despite knowing the suffering ahead, si Jesus, nagmodelo siya ng worship and obedience sa plano ng Diyos Ama, the plan of salvation. Now this morning, as we partake in the Lord's Supper, in the communion, let the Lord's Supper lead us to worship and surrender to God's will, even in difficult circumstances. Our worship must flow naturally from a heart that remembers Christ's sacrifice. So communion is a profound act of remembrance, gratitude, and hope. As we partake, sa pagkuha natin ng tinapay at ng juice, nagsisimbolo sa katawan at dugo ni Kristo, inaalala natin yung sacrifices ng Panginoon sa Kristo. And na-embrace natin yung grace of the new covenant. And we look forward to eternal fellowship with Jesus someday in heaven. Now, let this sacred practice deepen our worship and strengthen our walk with the Lord. So, ang challenge po sa atin ngayon, prepare natin yung ating puso to partake in the communion. And let us reflect on the sacrifices of Jesus and receive His forgiveness and live in hope of His return. So bago po tayo mag-partake, let us sing this song.
the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see the fame written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Now the daylight flees, now the ground beneath quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, dead are raised to life, finish the victory cry. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, won through your selfless love. This the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cost. We stand forgiven at the cross. We stand forgiven at the cross. At this point, tinignan natin si Pastor Vlad to pray for the elements, to consecrate the bread and the juice. Amen. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli ay inaalay namin ang oras na ito para alalahanin ka, Lord, yung Lord's Supper. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nakabahagi na nito. Dalangin namin, God, ang lahat ng ito ay
kasihan mo na yung banal na Espiritu. At ang aming puso, God, ay maging handa habang ito ay aming tinatanggap sa aming puso, Panginoon. Mamaya, God, habang ito ay tinetake namin, Lord, nawa ito ay maging inspirasyon na every time na kami ay magte-take nito, Panginoon, ay hindi namin makakalimutan, Lord, yung pagkamatay mo sa krus, kung paano mo tinubos ang aming mga kasalanan, God. Salamat po, Panginoon. Bless us, God. Ikaw ang patuloy, Lord, na manguna sa amin, God, sa mga oras na ito. We honor you in Jesus' name. Amen. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus, nung gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagparapreso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa ginawa po ninyong sakripisyo sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, na dahil po sa katawan na nabayubay sa krus at sa dugong tumigis sa krus, kami po ay nagkatanggap ng kapatawaran sa aming makasalanan, nalinis sa aming makasalanan, at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-reconcile sa Ama. Salamat po, Panginoon, sa ginawa nyo doon sa krus na inako po ninyo ang aming mga kaparusahan. Tinanggap po ninyo ang lahat ng puot ng Diyos dahil sa aming mga kasalanan doon sa krus. At salamat po dahil dito nagkaroon po kami ng bagong buhay, bagong pag-asa. At dahil dito nagkaroon po ng bagong covenant sa pagitan ng Diyos at sa pagitan ng tao. Salamat po, Panginoon, na dahil dito kami po ay napabilang sa inyong pamilya. Naging mga anak ninyo, Panginoon, at kayo po ay naging aming Ama. At dahil dito, Panginoon, kami po ay mayroong pag-asa na sa pagdating ng panahon, sa pagdating ng araw, kami po ay makakasalo ng Panginoong Hesus doon po sa kaharian ng Diyos. Salamat sa pag-asang ito. At nawa nga po ito yung magtulak sa amin upang kami po ay patuloy na maging tapat at sumunod sa inyo. Ano man po ang mangyari, ano man po ang mga hamon at mga pagsubok na aming kakaharapin, kami po'y manatiling tapat sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na kami po ay palaging magtagumpay sa lahat ng laban, Panginoon, sa lahat ng tukso na aming kakaharapin, sa lahat ng mga pagsubok. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng lahat ng ito ay malagpasan at mapagtagumpayan. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat isa. Nawa nga po ay patuloy po kaming gabayan, subaybayan at katagpuin ang lahat ng aming pangangailangan sa buong sanlinggo ito, Panginoon. At nawa nga po ay patuloy niyong ilagay sa amin ang burden, Panginoon, na hanapin po namin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo. At maging sa isang simpleng act of invitation, kami po ay gamitin po ninyo upang ang mga kaluluwang ito ay madala sa inyo at makilala rin sila sa inyo, Panginoon. Sa linggong ito, Panginoon, i-lead niyo po kami sa isang tao na ipapanalangin namin at
i-invite namin upang sila rin po ay magkaroon ng tamang kaugnayan sa inyo. Na sila po ay mapabilang din sa inyong pamilya. Na sila rin po ay maging anak po ninyo. Dalhin niyo po kami sa taong ito, Panginoon. At nawa nga po, ikaw po ang maghanda sa kanyang puso, Panginoon. Ihanda niyo rin po ang aming puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng courage, ng boldness, Panginoon, na mag-initiate, Panginoon, na pumunta, lumapit sa taong ito na ninanais po ninyo na sila rin po ay makilala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay magamit po ninyo. Salamat sa privilege, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa inyo. At dalayan ko nga po sa buong linggong ito, sa bawat opportunity, Panginoon, gawin niyo po kaming sensitive na makita po namin ito at ito po ay sundin po namin kung ano po yung pinagagawa niyo sa amin. Sa inyo po, ipinagkakatiwala ko ang bawat isa. Ingatan niyo po kami sa lahat po ng aming pupuntahan at nawa nga po ano mo po mga pangailangan inyo pong katagpuin. Magi ito may pangailangan financial, emotional, spiritual o mga material ang pangailangan. Lahat po ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa inyo ang lahat ng ito ay may katugunan. Lahat ng ito, lahat ng problema sa inyo ay may solusyon, Panginoon. Kaya sa inyo po kami nagtitiwala sa mga oras na ito dahil kayo lamang po, Panginoon, ang Diyos na dumidinig ng lahat ng aming panalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway lubusan kayong pamanila ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. 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 Bago po tayo mag-attendance, karagdagang announcement lang. Kahapon, napag-usapan na sa CMT during the planning na yung first Sunday of January, kakaroon daw tayo ng lunch fellowship. Pero babaguhin ko yun. Kasi sa last Sunday of January ay magkakaroon din tayo ng congregational meeting. So instead na mag-lunch fellowship tayo sa first Sunday, gagawin na lang po natin yung lunch fellowship sa last Sunday para isang ano na lang. No? So para after ng lunch ay magpuproceed po tayo sa congregational meeting. No? So para doon po sa congregational meeting, actually taon-taon dapat natin itong ginagawa. Matagal natin itong ginagawa. So for the first time in history, gagawin po natin ito this year, 2025. Doon po ay i-present namin sa inyo nasaan na tayo ngayon at saan pa tayo papunta. No? I-present po namin sa inyo ano ba ang katayuan natin ngayon. At doon din po ay i-present ko po sa inyo yung set of CMT for the year 2025 and forever. No. So, kasi actually, hindi na po sila mga bago, mga sila pa rin po, kami pa rin po, no. May mga nag-konting changes lang, no. So, surprise po 'yon. Malaman niyo na lang sa last Sunday of January po natin gagawin. So, after ng lunch, mag-stay lang po tayo siguro ng mga ilang oras. Siguro mga alas 8 tayo ng gabi, no. Okay na siguro yun. Matatapos na natin yun. No? Na-discuss na natin lahat. No? So, yun. So, pipresent ko po sa inyo mga officers ng auxiliary saka yung CMT. At the same time, install na rin po natin no? For the year 2025 and forever. Yun. So,